Okay, magandang gabi mga ka-low carb. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. Live tayo ngayon mula dito sa Marikina City para sa episode 99 ng Kwentong Low Carb. Ang ating paksa ngayon mga ka-low carb ay hinggil sa keto flu. At ito ay particular na mabibigyan natin ng mga tip at mga payo. Siguro kasama dito ang mga troubleshooting sa mga baguhan na nagpa-practice ng mga low carb o kaya keto diet. So, para sa mga LC beginners, ito po ang ating episode ngayon para sa inyo. At ganoon din sa mga nagdanais sa sumubok na i-practice ang low carb diet program para makalaya tayo sa dependence sa synthetic and chemical based na mga gamot. At tawag dito, karaniwan tawag dito ng mga doktor ay mga maintenance for life, no? So gusto nating lumaya dito at gumaling ang ating mga metabolic disorder, kabilang dito ang hypertension, ang diabetic, ang overweight, ang pagiging obese, at iba pang mga metabolic disorder na kung saan ang mainstream healthcare system ay dineklara nila na hindi na magagamot ito. Ang tawag dito ng mga mainstream doctors or medical healthcare system ay irreversible na ito, no? Progressive pa nga, no? At palala ng palala. Ganon ang kanilang husga at kanilang deklarasyon sa kanilang mga pasyente. At kung ganon ay habang buhay na paiinumin ng mga doktor na ito ng mga reseta ng gamot, ano, sa pamamagitan ng mayat-mayang pagbibigay ng reseta habang buhay. Subalit hindi naman gumagaling ang mga pasyenteng ito. So ngayon mga ka-low carb at mga taga-subaybay natin, ngayong gabi ang ating episode ay tungkol sa pag-practice natin ng low carb diet lifestyle, pagpapalit ng lifestyle para mabago, malunasan at ma-restore ang ating kalusugan, ano? At ang ating tuon ng paksa ngayon ay bakit nangyayari ang keto flu. So, define natin ito maya-maya at babalikan natin ang ating mga taga-subaybay at ipahintulot nyo muli na i-share natin ang ating link, no? So, inaanyayahan ko rin ang lahat na i-share ito sa inyong mga network at mga grupo at mga page, no? So, check ko lang ang aking browser kung tama ba ang aking visual at mag-comment kayo mga ka-low carb kung tama ang aking audio sa pwestong ito. Okay? Share ko lamang ito. Okay. Okay, pwede na tayo magsimula mga ka-low carb. Kahapon, itong mga nakalipas na mga araw mga ka-low carb, pinuna ako ni Giliw si Mrs., no? Pinuna ako. Dahil sabi niya parang makawak mo ang iyong salamin. Kasi ganito mga ka-low carb, no? Ang aking salamin kasi ay doble vista. Ang itaas ng aking salamin, ito, ay 250 ang grado. Dito sa ilalim, yung pinakabilog, yun yung parang reading glass ko, ay 375. So, magkaiba yun, ano? So, kung ganon, pagka ganito lang, tinitignan ko itong aking monitor dito sa aking laptop, medyo blurred. So, alin sa dalawa ang pwede kong gawin? Dati kong ginagawa ay gaganyan ako. So, para ako nakatingala, para makita ko yung, visual, yung monitor ko dito sa aking laptop. Pero natuklasan ko, later, kung pwedeng iganong ko lamang, itataas ko lamang ng aking salamin,
ay kita ko na, mas malinaw na, hindi ko na kailangang tumingala. Kaya yun ang mapapansin nyo mga ka-low carb, kung bakit ako nakaganyan, kasi hindi ko makita, parang hindi 2020 vision ang aking pagtingin dito sa aking monitor sa laptop. Ano? Ikukwento ko lamang itong maikli na itong trivia na ito mga ka-low carb. Kahapon naman, ay nagpunta ako pinuntahan ko yung isang optical, isang sikat na optical dyan sa Marikina, sa isang mall. So, balit nung gusto kong bumili ng reading glass lamang, ano? So, liban dito sa aking salamin, bibili ako ng reading glass na may gradong 375. Eh, sa isang masaklap na pangyayari ay wala silang available na ganong grado. Ang pinakamataas na grado ng kanilang available over the counter na reading glass is 300 lamang. So, pinasubok sa akin yung 300 ang grado. Pinasubok sa akin yung pinakamalaki na letra hanggang sa pinakamaliit. Yung sa ibaba na 2 paragraph na maliliit ay hindi ko mabasa. Sabi ko, hindi po pwede ito. Hindi feasible ito. Kailangan ko ng eksaktong grado. So, hindi ako nakabili. Kaya ngayong episode natin ay itutukod ko, no? Magtutukod ako ng aking salamin. Kaya wag niyong alalahanin yung pagtukod ko ng ganyan, mga ka-local, ano? At siguro sa Sabado ay pupunta ako doon sa supplier ng mga optical, ano? Ang supplier kasi ng mga optical sa buong Pilipinas ay sa Quiapo lang binibili eh. Kaya didiretso ako sa Quiapo, doon sa Avenida Rizal. At doon sa mga supplier nila, doon ako bibili. Siguradong meron. At doon ko binibili yung ang aking lente. Okay, yun muna ang trivia natin ngayong gabi mga ka-low carb. But sige, magkwentuhan na tayo ng maikli lang ating kwentuhan ngayong gabi. At i-browse ko lang ulit to. I-refresh ko lamang ulit. Ano? Sinisikap kong taiklin ang ating kwentuhan mga ka-low carb. Siguro mga kalahating oras lamang ay maaari na, no? So, okay, sa mga baguhan na nagpa-practice ng low carb diet program, congratulations sa inyo dahil nagsimula na kayo na baguhin, na lumabas doon sa balangkas ng mainstream healthcare system na inutil, walang silbi at hindi nagpapagaling ng ating mga metabolic disorder. Sa halip ay nagpe-perpetuate lamang. Sila ay isang sistema sa kalusugan na pine-perpetuate lamang nila ang mga maling paraan, maling payo at mga procedure ng pagpapagaling ng ating mga sakit, no? At isang nakakasama na loob para sa akin ay ang pagdedeklara nila na hindi marireverse, hindi mapapagaling ang mga hypertension, ang diabetes, etc. No? Pero sa atin, natuklasan natin sa iba't ibang maraming pagkakataon at mga manifestation at testimonya ay marireverse at gumagaling. Isang patunay sa akin ng aking hypertension na nagdusa ako ng 7 years ay napagaling ng low carb diet program. So, congratulations sa inyong mga practitioners na baguhan. So, bakit nangyayari ang keto flu? Okay, para maunawaan ng lahat na yung mga baguhan at mga gustong sumubok na mag-practice ng low carb, i-define natin ano ang keto flu. Ang keto flu ay isang manifestation ng mga pansamantalang sintomas na nararanasan ng ilang tao na nagsisimula sa pag-practice ng low carb or ketogenic diet. Karaniwan, nangyayari lamang ito sa mga ilang unang araw, ano? First 3 days o kaya first 1 week, ano? Bagamat ito ay umaabot ng hanggang 2 linggo. Sapagkat ito ang isang halimbawa ng nagpalit kasi tayo ng lifestyle, ano? Kaya tungo doon sa low carb lifestyle, ano? At wag mag-alala dahil ito ay isang transition period mula doon sa
pagiging dependent at nakasalalay sa asukal or glucose ang ating source of energy ng ating katawan tungo doon sa paglipat sa paggamit ng source of energy naman mula sa taba. So yun yung magiging iikutan ng ating kwentuhan ngayong gabi, mga ka-low carb, no? Okay. Bakit nangyayari ang keto flu? Okay. Meron akong babanggitin na 4 na mga factors bakit nangyayari ito, no? At mula doon, aking susunod ay kung paano natin ito masusolusyonan or maiiwasan. Kung hindi man maiwasan, at least ma-minimize or ma-mitigate yung impact doon sa ating katawan. Okay. Ang unang factor, no? Bakit nangyayari ang keto flu, no? Ang pagbabago, ito ay dahil sa pagbabago ng pinagmulan ng energy ng ating katawan. Sa isang normal na diet, ang katawan natin ay umaasa sa carbohydrates. Ito yung asukal, no? Ang carbohydrates tulad ng kanin, tinapay, pasta at iba pa ay nakukonvert yan sa ating katawan bilang asukal. Yun yung tinatawag na nagiging glucose ating itong mga carbohydrates na ito, at ito yung pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng ating katawan. Kapag nagbago ka, kapag pumasok ka na sa low carb or ketogenic diet, di siyempre inaalis mo na o binabawasan mo na ang carbohydrates intake at pinapalitan ito ng taba or mga lipids, no? Bilang pangunahing energy source. Ang katawan ay kailangang mag-adjust. Nag-adjust ang ating katawan sa paggamit ng mga ketones kung tawagin. Ito ang mga byproducts ng taba bilang energy sa halip na manggagaling na ito sa asukal. Okay. Ano ang epekto ng ganitong pagbabago, no? Ng source of energy? Sa panahon ng transition na ito, ang katawan ay nagkakaroon ng tinatawag na energy deficit habang pinapalitan ang carbs ng fat. Dahil dito, ang mga unang araw o ilang linggo ng keto diet or low carb diet ay maaaring magdulot ng mga tinatawag na sintomas ng keto flu. Halimbawa, yung madaling mapagod, pagkapagod, brain fog, at nangunguluntoy tayo or nangihina tayo, no? So yun ang unang factor. Yung transition, yung pagpapalit mula sa asukal tungo sa taba. Yun yung change of pagpapalit ng source of energy. Ang number two factor ay ang electrolyte imbalance or dehydration. Karaniwan ay nagaganap ang dehydration sa ganitong period. Kapag nagsimula kang magbawas ng carbohydrates, ang katawan ay naglalabas ng tubig. Mas maraming tubig na nailalabas dahil ang carbohydrates kasi, mga ka-low carb, ay nag-iimbak ng tubig. Nagko-contain ng tubig ang carbohydrates, no? At dahil dito, ang katawan natin ay nawawalan ng maraming tubig sa pamamagitan ng pag-ihipawi sa iba pa, no? Kasama sa pag nailalabas natin tubig, ang pagkawala ng electrolytes. Kabilang dito ang mga sodium, potassium at magnesium na mahalaga para sa normal na function ng ating katawan. Okay. Ano ang epekto nito kapag nagaganap ang ganitong electrolyte imbalance or dehydration? Ang kakulangan sa mga electrolytes ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng panginginig ng katawan. Ano? Ito yung minsan ay nagaganap sa atin dito ang muscle cramps, lalo na sa madaling araw. Ano? Paumaga, ano? Nagaganap, nararamdaman natin ang ganitong muscle cramps. Ano? Nararamdaman din natin ng parang nahihilo tayo, nagiging dizzy ang ating pakiramdam, ano? At minsan nga parang naglilihi. Kung babae ito, parang kang naglilihi, naduduwal, pakiramdam mo parang naduduwal. Iyon ang mga halimbawa, yung mga epekto ng ganito, no? Ang dehydration or kakulangan ng tubig
ay maaaring magdulot ng ganitong problema, yung pananakit ng ulo at madaling pagkapagod. Yun ang mga manifestation nun. Ang ibig sabihin nun, dehydrated tayo or kulang tayo sa electrolyte. Okay. Ang pangatlong factor, ang pagbabago sa antas ng blood sugar at insulin. At ito ang pinakamahalaga, mga ka-low carb. Kapag nag-alis tayo ng mga carbohydrates, nagbawas tayo ng carbohydrates, magkakaroon ng malaking pagbabago. Ito yung tinatawag na very significant na pagbabago doon sa ating metabolismo, sa ating sistema. Habang ang katawan ay lumilipat sa paggamit ng carbohydrates, patungo sa paggamit ng taba bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya, nagkakaroon ng mga pagbabago sa antas ng blood sugar at insulin. Sa mga unang araw ng low carb o ng ketogenic diet, maaaring makaranas ng biglaang pagbaba ng blood sugar na maaaring magdulot ng tinatawag na iba't ibang mga sintomas. Pagsasakit ng ulo, nahihilo tayo, panlalambot ng katawan, at parang labis-labis na napapagod tayo. Yun ang ating mga nararamdaman sa period na yun, yung ganitong process. Ano ang kagyat na epekto nito? Ang pagbaba ng blood sugar ay maaaring magresulta kasi ng brain fog. Karaniwan ng concentration, na babawasan ang ating concentration, tayo ay nagkakaroon ng pagkabalisa at iba pang sintomas tulad ng mood swings, pagiging irritable, nagiging irritable tayo. Ito ang mga normal na bahagi ng pag-adjust ng ating katawan habang bumababa rin ang insulin levels sa panahong ito ng tinatawag na metabolic switch. So, ang keyword natin dito, yung switch, mula sa metabolismo, mula sa energy fuel source natin na galing sa asukal or glucose tungo sa source of energy natin na galing sa taba. So yung period na yan, ang tawag doon, yun yung transition, kailangan natin ng, ito yung nagaganap ang metabolic switch kung tawagin. Okay, bakit nangyayari yung ganon? Kapag bumaba ang carbohydrates intake natin, nawawala ang pangunahing pinagkukunan ng glucose o asukal na karaniwang ginagamit ng katawan bilang energy. Sa normal na pagkain na mataas sa carbohydrates, sanay kasi ang katawan na kumuha ng energy mula sa glucose. At ang pancreas ay regular na naglalabas ng insulin para kontrolin ang blood sugar. Okay. Subalit, kapag tayo ay nasa low carb na, bumababa ang glucose sa dugo. Dahil konti na lamang ang pumapasok na carbs, konti na rin ang glucose sa dugo. Kaya bumababa ang blood sugar levels ng mas mabilis kaysa karaniwan, lalo na sa unang linggo ng ating pagdadayet na ito. Okay, yung pangalawang paliwanag natin dyan at mga dahilan ay kung ganon bumababa rin ang insulin production. Dahil mas mababa ang blood sugar, hindi na kailangan ng katawan ng maraming insulin. Kaya bumababa rin ang insulin levels. Okay. So ano yung mga pangatlong dahilan? Epekto nito, Hindi na sanay. Dahil sa ganoong mga process at switch, yung tinatawag na adjustment, sapagkat sa period na yan ay hindi pa sanay ang ating katawan doon sa tinatawag na fat burning process. Sa unang mga araw o linggo, hindi pa ganap na nakaswitch, wala pang metabolic switch ang ating katawan sa paggamit ng taba. Ito yung ketones, yung paggamit natin ng ketones bilang pangunahing energy. Dahil dito, parang nauubusan tayo ng gasolina. Ang katawan ay parang
nasaid, ano, nawalan ng gasolina, nabawasan. Yun ay pansamantalang sitwasyon. Kaya naman, may mga iba't ibang mga sintomas ka na mararamdaman. Tulad na nabanggit ko kanina, no? Ulitin ko, karaniwan dito yung panlalambot o pagkapagod, pananakit ng ulo, pagkahilo, may brain fog, mood swing or irritability, at may mga pagkakataon na hirapan ka rin makatulog. Yun yung mga manifestation, mga sintomas na discomfort na mararamdaman natin. Okay. At siyempre, itong ganitong pagbabawas natin ng tubig, may problema yun doon sa binanggit natin kaninang very crucial yung electrolyte imbalance tsaka yung antas ng ating hydration, ano? So bantayan nyo yung pagiging dehydrated natin. Okay. Yung pang-apat at panghuling epekto ng keto flu, no? Yung transition na ito. Yung pagbabago ng metabolismo at hormonal adjustment. Nagaganap dito sa period na ito, no? Sa paglipat mula sa isang carbohydrates heavy na diet patungo sa isang high-fat, low-carb diet, ang ating katawan ay kinakailangan ding mag-adjust sa bagong metabolic state. Ang ketosis o ang proseso ng paggawa ng ketones bilang fuel ay maaaring magdulot ng tinatawag na temporary hormonal fluctuations na nagiging sanhi ng iba't ibang sintomas tulad ng nabanggit ko kanina, no? At kabilang dyan ang hirap na matulog o para ka may insomnia tuloy, ano? At pagbabawas ng energy or mababa ang energy. Yun yung mga karaniwang mga sintomas. Ulitin ko mga ka-low carb, ano? Ito ay pansamantala, no? Ito ay temporary adjustment period. Hindi ito dapat ipag-alala, hindi ito nakakabahala, at ito ay pansamantala, natural at normal na mga manifestations ng mga symptoms ito because of the metabolic switch na tinatawag, ano? Kung ganon, kailangan nating remedyohan. Ano ang ating maaring mitigating hakbang, ano? Ang ating pagbabawas dito ng mga hakbang ng mga hakbang natin gagawin para mabawasan ang ganitong epekto, ano? At mabawasan ang tinatawag na keto flu. Ulitin ko, number 1, pinakamahalaga, manatili tayong hydrated, no? Ang sabi ko kanina, kapag tayo ay nagbawas ng carb, nawawalan ng mas mabilis ang paglalabas ng tubig. So yung dehydration ay mas mabilis sapagkat ang carbohydrate ay nagko-contain ng tubig. Kaya mapapansin nyo, mga kaloka ba, no, sa unang 2 linggo o kaya sa unang buwan ninyo, para kayo na mabibigla kayo na nabawasan kayo ng 2 kilo, kaya 3 kilo na nabawas sa inyong timbang. Ang tawag doon ay hindi pa yun ang fat na nabawas sa inyo. Yun ay water. Water weight lamang. Yun natanggal sa inyo. So, ganun kalakas yung paglalabas natin ng tubig sa period ng transition na yan. Kaya naman, mahalaga sa atin ang kailangan tayong uminom. Manatiling hydrated tayo. Uminom ng maraming tubig at magdagdag ng electrolyte. Meron tayong tinatawag na do-it-yourself electrolyte, mga ka-low carb, ano? Yun lamang ang ating iinumin, ano? Yung sodium, potassium, magnesium, 4 na sangkap ito, no? Pero samantalang hindi pa natin nakukumpleto itong mga ganitong sangkap ng do-it-yourself electrolyte, ang karaniwang ginagawa natin ay maglagay ng 1 kutsara ng rock salt o kaya ng Himalayan pink salt sa 1 litro ng tubig. Yun yung timplahin natin at yun yung ating iinumin, ano? Depende sa iyong laki, maaring 1 litro o 2 litro ang iinumin mo sa maghapon. Pwede mong ilagay yun sa refrigerator at yun na lamang ang iinumin mo at ilalagay sa baso tuwing ikaw ay mauuhaw or after your meal, ano?
At ito ay iinumin mo agad sa loob ng 24 oras at ayaw nating kapag lumagpas doon ang iyong tinimpla na do-it-yourself na electrolyte ay nagaganap dito yung tinatawag na nababawasan ng bisa, no? Parang may oxidation process yon, so sumisingaw yon. So in 24-hour period dapat mainom yon. So kapag naubos na yon o hindi mo naubos, magtimpla ka ng panibago at yun yung ilagay mo sa refrigerator. Ang isa pang paalala, mga ka-low carb, at lalo na sa mga low carb beginners, hindi nyo kailangang gumastos at bumili ng mga nagpapanggap na mga electrolyte drinks, no? Na mabibili sa mga convenience store, no? Hindi totoong, hindi makakabuti sa inyo yung mga tinatakan nila na electrolyte drinks doon sa mabibili sa 7-Eleven at iba pang mga convenience store, sa mga supermarket, ano? Sapagkat merong mga additives, yung minsan ang iba ay may mga sweetener, may mga artificial sweetener silang inilalagay doon at yung iba naman ay may mga food coloring na iahalo, no? So hindi ito garantisado na safe at pinakamahusay dito yung tap water na lamang ang inumin ninyo at maglagay ng asin, no? Kung wala pa kayong do-it-yourself na electrolyte. So yun, mga ka-low carb, ang pinakamahalaga na hakbang, ano? Kapag naganap lahat yung mga manifestation na yon, yung mga sintomas na yon, ang unang-unang hakbang na gagawin natin ay uminom ng electrolyte. Yun ay wag nating kalimutan, mga ka-low carb, ano? Either kulang tayo sa electrolyte, meron tayong electrolyte imbalance, or na-dehydrate na tayo. Okay. Ang pangalawa, ito naman ay depende sa iba't ibang mga tao, no? At pwedeng ang kanilang gawing hakbang ay huwag gawing biglaan ang pagbabawas ng carbohydrates, ano? Sa atin kasi on the average ay at least 100 grams daily ang ating average na carbohydrates intake, at ang karamihan ng ating pagkain ay mga fat and protein na, no? At ang mga carbohydrates intake natin na ito ay karaniwan ay nanggagaling sa mga gulay, ano? So okay lamang ito, tinutukoy natin dito ng mga gulay na green leafy vegetables, kangkong, pechay, alokbati, mga ganon, ano? Kahit na saluyot, okay lang din naman yun. Talbos ng malunggay, talbos ng kamote, yan ay pupwede, ano? At yung iba, mga ka-low carb, ay ginawa nilang sa unang linggo, no? Unang linggo, hindi biglaan, no? Halimbawa, kung 1-2 cup na kanin ang kanilang kinakain sa unang araw, di gawin mong 1 cup lamang. Unang 2 araw, 1 cup lamang, ano? Sa susunod ay kalahating cup na lamang ng kanin, ano? Pero dadamihan mo ng iba't ibang pagkain na tinatawag na nutrient-dense na pagkain, ano? Kapag sinabi nating nutrient-dense na pagkain, kabilang dyan, number 1, ang meat. Lahat ng klase ng meat. Ang number 2, lahat ng klase ng fish, ng isda, at mga seafoods, ano? Ang number 3 ay itlog, including balot, ano? At ang iba pa ay ang pagkain natin ng mga healthy fats, no? Kumain tayo ng taba, no? Including yung ating pagluluto, ano? Maging aware tayo doon sa ating pagpiprito, paggigisa, ay gumamit lamang ng mga healthy fats katulad ng coconut oil at o kaya ay yung mantika mula sa taba ng baboy or lard kung tawagin natin, o kaya naman ay yung mantika mula sa taba ng baka or talo kung tawagin natin. Yun yung mga malulusog na healthy fats kung tawagin natin, at yun yung makakatulong doon sa ating transition. So, kung kaya mo nang iwasan na antemano
immediately wala ka ng kanin, wala ka ng tinapay, wala ka ng pasta, etc. Wala ng soft drinks, yun yung pinakamaganda. Lalo na mga ka-low carb, kung ikaw ay mayroong hypertension, kung ikaw ay diabetic, may fatty liver ka, ikaw ay overweight, ay gawin mo na kaagad yun. At i-kwan mo na, i-switch mo na, hindi na kailangan ng mga facing dito, no? Dahil kailangan nating the lesser the carbohydrates, the better, no? Kaya mas kokonti, mas mabuti. Mas pakonti ng pakonti ang carbohydrates intake natin, the better. Mas mapapabilis yung ating paggaling, ano? Habang kinokontihan natin ang pagkain ng carbohydrates, ang kanin at iba pang mga carbs at processed foods, ay dagdagan natin ang pagkain ng karne. Yun yung pangatlo na puntong babanggitin ko para maiwasan natin ang ganitong mga keto flu. Kumain ng pagkain mayaman sa healthy fats, no? Isama sa pagkain ng mga pagkain na may healthy fats. Ngayon, panahon ng avocado, no? Kumain tayo ng maraming avocado, itlog, mantika ng yog, yung coconut oil, at taba ng baboy, at ito ay mahalaga ring isama natin sa ating pagkain. Yung bone broth, no? Magpakulo tayo ng 8 hanggang 12 oras ng mga buto-buto, no? Buto-buto ng baboy, ng baka, ng chicken, at yun ang masustansya na maging bahagi, no? Nutrient dense na bahagi na nutrient dense food natin, ano? Sa araw-araw ay pwede natin gawin yon. Pwede tayo magpakulo sa isang malaking kaldero ng sabaw ng ganyan, ano? At araw-araw yun ang kung ano ang kakainin natin, yun ang ating titimplahin lamang. Karaniwan ang aking ginagawa, mga ka-low carb, ay kapag lumamig na, ay inilalagay ko yun sa container. Kung yung container ko na maliliit na yun, na plastic na ilalagay ko sa rep, ay good for 1 serving. So yung bawat isang container ay gagamitin ko yun tuwing kakain ako, no? Karaniwan kapag may ganun akong nilutong maraming sabaw na pinakulo ang mga buto-buto, yun ang aking ginagawa. At yan ay mayaman sa electrolyte, mga ka-low carb, ano? Electrolyte, protein, fat at electrolyte. Itong bone broth na ito, huwag nyong iiwanan o huwag nyong iwawala yung ganong pagkain natin, ano? May dagdag ko, mga ka-low carb, doon sa mga pagkain natin. Habang binabawasan natin ang carbohydrates, kanin, pasta, pansit, tinapay, lahat ng klase ng tinapay, no? Alisin natin yan, iiwasan natin, ay mabuti rin na isama natin sa ating meal, sa ating meal plan, ang laman loob ng hayop, no? Ang liver, ang pinakamahalaga, ang puso. Kung kayo ay particular kayo doon sa pagkain ng tinatawag na Goto Batangas. Ang Goto Batangas, yung puro laman loob yun, walang kanin. Hindi katulad ng sa atin dito sa Metro Manila, lugaw naman ang tawag doon, o kaya arroz caldo. Yan. Walang kanin itong Goto Batangas. Laman loob yun ng baka, yun ang masustansya, no? Nutrient dense yun, itong mga laman loob ng hayop, at isama natin yun sa ating meal plan, ano? Okay. Pag nagawa natin yon, mga ka-low carb, maiiwasan natin yung tinatawag natin dito kanina na keto flu. Yung pagkahilo, pag-cramps, pagiging mainitin ng ulo, irritable, may brain fog, maiiwasan natin yan. Kapag inalis natin, nagbawas tayo ng carbs, dagdagan natin ng pagkain ng sapat na pagkain sa karne, sa itlog, sa isda, at mga healthy fats. Okay. Ang pang-apat na factor na maaaring nating gawin para maibsan or mabawasan ang ganitong pagsulpot ng simptomas ay sikapin natin na magkaroon tayo ng sapat na pahinga, sapat na tulog, lalo na, no?
kailangan natin ang regular, sapat na tulog doon, lalo na dito sa period ng ating adjustment na ito, no? Okay. Doon sa ating pagtulog ay kung dati, no, karaniwan ito kasi bahagi ito ng yung tinatawag na pagbaba ng blood sugar at pag-normalize ng insulin natin, minsan ay hindi nakakapag-adapt yung ating sarili, so nahihirapan tayo matulog. Ano? Ang isang ipinapayo natin dito ay magpaaraw kayo. No? Araw-araw ay magpaaraw kayo, on the average 20 to 30 minutes. Magpaaraw kayo sa umaga. No? So nakakatulong yon doon sa ating takbo ng ating metabolism at pagiging kalmado ng ating katawan, at makakatulong ito doon sa ating mahimbing na pagtulog kinagabihan. So yon mga ka-low-carb, ang ating kwentuhan ngayong gabi. At tingnan ko kung ano ang mga naging opinion or shout out ng mga taga-subaybay natin na mga low-carb beginners o kaya ay mga gustong sumubok ngayon. Ano? Okay, nasa huling bahagi na tayo ng ating kwentuhan ngayon. Ano? Ang ating oras ay 7:36. Okay. I-shoutout natin si Shirley Ann Lansang. Sabi niya ay, hi po. Hello. Hello, Shirley. No? Okay, ganun din kay Marie Manlises. No? Sabi ni Marie Manlises, Uncle Justin, good evening po. Yung mister ko po mataas dati ang kreya niya, ngayon normal na po. Ang kinakain po niya ay gulay, isda at breast chicken at puti ng itlog. Okay ba yon? Anong klase po kaya ng isda ang mainam? Salamat po. No? Marie, no? Nabanggit mo na puti ng itlog lamang ang kinakain. Ano? Kung ang iyong mister ay nagpa-practice ng low carb, ay dapat kainin niya yung lahat. Yung pula ng itlog or yung yolk ng itlog at yung puti, yung buong itlog ang kainin niya. No? Kasi isang lipas na pananaw ng mainstream healthcare system, ito yung pinapayo nila na huwag kumain ng matataba. No? At ito yung payo, mga hukluban na pananaw, lumang pananaw ito ng mga doktor at mainstream na healthcare system. Mapanlin lang ng mga payo ito na huwag kumain ng dilaw ng itlog at yung puti lang lamang. Ano? Hindi gagaling ang ating katawan kapag ganon, mga ka-low-carb. Pinakamahalaga sa atin ay fat and protein. At isang healthy fat, isang superior high quality fat and oil na laman ng isang itlog. No? Lalo na ang balot, ano? Mahalaga yung balot. Ano? So mas mataas ang protein at fat nito. Ano? So salamat Marie sa iyong participation ngayon. At kung may other concern ka, pwede ka mag-PM sa akin later on at ilinaw natin ang iba pang mga detalye nito. No? Okay, tignan natin ang iba pa kay Romel. Kay Romel Ergina. Salamat po. No? Asan na si Romel? May natutunan uli ako. Yung buto-buto na nilaga. Tama ka, Romel. Ano? Very healthy. Maraming mga micronutrients, minerals, at parang multivitamins ito. No? Liban sa collagen. Anong tawag dito, iba't ibang mga sustansya, no? Protein and fat at potassium, electrolyte, na may extract natin doon sa mga buto-buto. Ang pinakamaganda na buto-buto, buto ng baka, no? Pero lahat ng klase, by the way, no? Niraranking ko lamang kasi ang ating meat and protein na protein source lalo na ang mga meat. Ang pinaka superior sa atin kasi ang pinakamarami
ang tinatawag na amino acids ay ang mga red meat, ano? So karaniwan ang mga red meat ay mula sa baka. Kahit na kalabaw, ano, meron ako natuklasan na source ng karne ng kalabaw dito sa bahay ng Marikina. Nagbubukas siya ng alas 4 ng madaling araw. Alas 5 bago mag alas 6 ay ubos na. Kaya bukas nga ay susubukan kong puntahan ito. So the best then na source ng protein natin, fat and protein, ang karne ng kalabaw. Karne ng kambing ay okay yan. Of course, okay lang din ang karne ng baboy, karne ng chicken at iba pang mga hayop. Okay lang lahat yon. Lahat ng mga buto-buto, ipunin yan. Ano? At sa katunayan nga, yung habang paulit-ulit na nilalaga ang mga buto-buto, yung mga bulalo, pwede ulit-ulitin yon. May extract natin yan. Ang iahalo na lamang natin doon sa sabaw ay asin na lang, ano. At gusto mo maglagay ng paminta, okay lang din, okay. Ang mga green leafy vegetable, okay. Daon ng sibuyas ay okay lang din. So salamat, Henry. Si Marie ay i-unhide natin. Marie Dalisay, meron siyang dagdag. Good evening po. Paano po pag nakaranas ng lagas ng buhok, ano po ang gagawin? Bahagi po yan ng ating transition. Sandali lamang po yan. Ano? Ipagpatuloy nyo lamang ang pagkain ng protein, ng fat and protein, ng karne, ng isda, ng itlog. Lahat ng klase ng isda. Wala tayong pipiliin. Lahat ng klase ng seafoods. Ano? Pero kung merong available sa atin, ang the best ay ang tuna, ang salmon, at yan ay mataas kasi ang tinatawag na omega 3 fatty acids, ano? At yun ay mahalaga sa ating katawan, pangangailangan ng ating katawan, ano? So ganun din, manatiling laging hydrated, Merly, no? Huwag ka mag-alala, tutubo rin yan, kakapal din yan actually, eventually, no? Ganon din kay Henry sa Train, ano? Good evening po, Sir Justin, watching in Quezon City, sabi niya, no? Okay, at i-refresh ko lamang ang aking browser kung meron pang hindi ko nabasa. Ang ating oras ay 7:43, so maikli lamang ang ating kwentuhan ngayon. Tignan ko, okay. I think wala na akong nakaligtaan, ano? So muli, maraming salamat mga ka-Low-Carb. Ito yung ating maikling kwentuhan ng ngayong gabi para sa episode 99 ng Kwentong Low-Carb, ano? At sa ganitong mga pagkakataon ay sisikapin natin na maging maikli lamang ang ating kwentuhan dahil naghahanda po si Uncle Justin ng ilang mga video in between ng ating dito sa week ay mag-breakthrough ako ng mga 5 minutes tip lamang, ano? 5 minutes na video na may ikling tip lamang, ano, ang aking gagawin, ano? Sapagkat ito yung mga pre-recorded na, no? Sapagkat ang ating mga live stream ngayon, ang mga live video ay may patakaran ng si Meta na after 30 days ay dinidelete niya. Automatic deletion. Kaya inaalis na niya yun. No? Okay. So, muli mga ka-Low-Carb, at ulitin ko ang ating paksa ngayong gabi. Nananawagan muli ako sa lahat ng mga taga-subaybay at gustong sumubok ng low-carb diet program or ketogenic diet lifestyle na wag nang i-delay. No? Ang ating kalusugan ay kailangan nating gumawa ng sariling hakbang na para sa ating sarili. No? Ang ating ginagawa dito sa Kwentong Low-Carb ay bahagi ng ating health empowerment program na pinangungunahan ng Life Without Rice Movement. Ano? Ang Life Without Rice Movement ay isang kilusan na nagsisilbi para ipalaganap ang advocacy at practice ng
low carb diet practice, no? Ito ay tinatawag na paradigm shift mula doon sa nakagisnan natin na paraan ng pangangalaga ng ating kalusugan na natutunan natin doon sa mga tinatawag nating mainstream doctors or mainstream healthcare system. Itong sistemang pangkalusugan na lipunan ng Pilipino ay nagpe-perpetuate lamang siya, nagpapatuloy lamang niyang panatilihin ang mga kasinungalingan, ang hindi tamang payo sa pagpapagaling ng mga sakit na nanggagaling sa mga pagkaing idinulot ng mga carbohydrates, ng mga processed foods, ng mga junk food, ng mga vegetable oils, ng mga seed oil, kung saan ay nagresulta ito ng iba't ibang metabolic disorder tulad ng hypertension, obesity, overweight, at type 2 diabetes at iba pang mga disorder ng ating metabolismo. Ang lahat ng mga sakit na ito, mga ka-low carb, ay patuloy lamang nilang minamanage at kinokontrol ang mga sintomas nito, katulad ng binabanggit kong madalas dito sa ating kwentuhan sa kwentong low carb, na ang mga hypertension ay tatapalan lamang nila, mabilis silang magbigay ng mga reseta para painumin ka ng losartan. Kung ikaw ay merong unstable na blood sugar level, ay painumin ka kagad ng metformin. Ito ay habang buhay mong iinumin. Yun ang kanilang kayang gawin lamang. Linlangin, pagkakitaan ng ating kalusugan, ng ating mga sakit, yun ang kanilang hanap buhay. Kung ganon, ang Life Without Rice Movement, mga ka-low carb, sa pamamagitan ng kwentong low carb, ang ating mga programang ganito ay inilalantad natin na hindi pagagalingin ng sistemang pangkalusugan ng lipunang Pilipino ang ating kalusugan. At tayo ay dapat gumawa ng akbang, at ang isang paraan natin ay ang pagsubok natin, pag-practice natin ng kung tawagin ay paradigm shift, alisin ang dating nakagawian nating kumain ng carbohydrates bilang pangunahing source ng ating energy, ng ating katawan, at gumawa tayo ng tinatawag na metabolic switch para tumungo tayo doon sa nutrient-dense na pagkain para magamit natin ang fats bilang source of energy natin. At yun ang proseso, unang proseso para sa ating paggaling. Mababaliktad, mare-reverse ang mga sakit natin ng lahat ng klase ng mga sakit na idinulot ng mga metabolic disorder na ito. Muli, maraming salamat mga ka-low carb. Ipalaganap natin ang ganitong panawagan at i-share natin ang ating live stream ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat at padayon!